Welcome to Through the Bible via FEBC Radio. Join us in discovering the beauty and mystery of God's Word. Each study is amazing in its own way. Let's begin. Ang mustasa ay may munting buto na dapat munang ipunla bago itanim sa lupa. Kung ang lupa ay mataba at mayaman sa abono, ang pagtubo at paglago ng mustasa ay tiyak na mainam. Ginamit ng Panginoong Hesus ang buto ng mustasa bilang larawan ng ating pananalig. Munti man ito, kung sa Diyos ibibigay ay lalagong matibay. Ano ba ang mayroon sa buto ng mustasa at dito inihambing ang ating pananalig sa Panginoon? Sama-sama nating alamin ang kasagutan mula sa 13 kabanata ng Lukas, 1 hanggang 14 na kabanata ng Lukas, talatang 6. Ang mensahe sa oras na ito ay ihahatid sa atin ni Pastor Dan Abangco, dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay. Isang mapagpalang araw ang sumainyo mga kaibigan at tagapakinig ng atin pong palatuntunan. Nawa ay nasa maayos kayong kalagayan at handang matuto at makinig ng salita ng Panginoon. Ako po si Pastor Dan Abangco. Samahan po ninyo ako at tayo ay matuto sa banal na salita ng Panginoon. Ang ating paglalakbay sa oras na ito ay pag-aaralan natin ang iba't ibang mga pangyayari at katanungan ng mga tao tungkol kay Jesus. Nakalulungkot bang isipin? Subalit mayroon pa ring mga tao ang hindi nananampalataya sa katotohanan na tanging kay Jesus lamang makakamit ang kaligtasan. Patuloy po nating lakbayin ang salita ng Diyos sa oras na ito. Sa unang 5 talata ng Kabanatang 13 ay mababasa natin ang mga tinuruan ni Jesus kung ano ba ang dahilan ng kapahamakan sa buhay ng isang tao. Basahin po natin ang simula ng Kabanatang 13 talata 1 hanggang 5. Dumating noon ang ilang tao at ibinalita kay Jesus na ipinapatay ni Pilato ang ilang Galileo samantalang ang mga ito'y naghahandog sa Diyos. Sinabi niya sa kanila, "Akala ba ninyo, higit na makasalanan ang mga Galileyong ito kaysa ibang mga taga-Galilea dahil sa gayon ang sinapit nila? Hindi. Ngunit sinasabi ko sa inyo, kapag hindi ninyo pinagsisihan at tinalikdan ang inyong mga kasalanan, mapapahamak din kayong lahat." At ang 18 namatay ng mabagsakan ng tore ni Siloe, sa akala ba ninyo ay higit silang makasalanan kaysa ibang naninirahan sa Jerusalem? Hindi. Ngunit sinasabi ko sa inyo, kapag hindi ninyo pinagsisihan at tinalikdan ang inyong mga kasalanan, mapapahamak din kayong lahat. Sinasabi ng mga talatang nabasa na ang kamatayan ng mga taong naging biktima ni Pilato ay dahil sa pagguho ng tore ay hindi tanda ng kaparusahan mula sa Diyos. Subalit sinabi ng Panginoong Hesus sa mga tao na kung hindi magsisisi sa kanilang mga kasalanan, sila ay mapapahamak. Maraming aral tayong mapupulot sa mga talatang ito. Una sa lahat, itinuturo nito sa atin na huwag isipin na tayo ay mas maraming karanasan na hindi kanais-nais. Ang mga karanasang ito ay hindi palaging bunga ng kasalanan. Marahil kalooban ng Diyos na makita mo ang pangyayaring ito sa iba upang maging aral ito para sa iyo. Pangalawa, bilang mga mananampalataya, huwag nating isipin na mailalayo tayo nito sa anumang mga sakuna. Maaaring ang labis na kapighatian ay maiiwasan mo, subalit ang mga maliliit na kapighatian ay mararanasan ng mga mananampalataya ngayon. Mararanasan mo bilang mananampalataya ang munting kapighatian ito habang tayo ay nasa ibabaw pa ng lupa. At pagkatapos, sinabi ni Jesus sa kanila ang isang talinhaga. Basahin po natin ang talatang 6 hanggang 9. Ganito ang sinasabi. Sinabi sa kanila ni Jesus ang talinhagang ito, "May isang tao na may puno ng igos sa kanyang ubasan. Minsan, tiningnan niya kung may bunga ito, ngunit wala siyang nakita. Kaya't sinabi niya sa tagapag-alaga ng ubasan, 3 taon na akong pumaparito at naghahanap ng bunga sa punong ito, ngunit wala akong makita. Putulin mo na, nakasisikip lang yan." Ngunit sumagot ang tagapag-alaga, "Huwag po muna nating putulin sa taong ito. Uhukayin ko ang palibot at lalagyan ng pataba. Kung mamumunga po ito sa darating na taon, mabuti. Ngunit kung hindi, putulin na natin." Ako ay naniniwala na ang puno ng igos na walang bunga ay kapahayagan ng bansang Israel.
Nang makita ng may-ari ng puno na wala itong bunga, siya ay nanlupaypay. Dahil siya ang nagmamay-ari nito, mayroon siyang karapatang sumpain ito at tuluyan na putulin. Pinangakuan ng Diyos ang bansang Israel ng mga pagpapala kung sila ay patuloy na tatalima at susunod sa kanyang mga kautusan. Subalit sila ay susumpain sa panahon na sila ay magmamatigas at hindi sumunod sa mga nais ng Diyos. Sa mga talatang ating nabasa, mapapansin natin na kakaiba ang ibinigay ng Diyos na pag-aaruga sa bansang ito. Pansinin ang mga kataga sa talatang 8. Sinabi ng tagapag-alaga na huhukayan niya ito sa palibot at lalagyan ng pataba. Dapat sana ay nagkaroon na ng bunga ang puno ng igos, subalit walang nakita ang nagmamay-ari nito. Tinalikda ng bansang Israel si Kristo. Sinabi pa nila ang mga katagang mababasa sa Mateo 27:35 na ganito ang sinasabi, "Pinananagutan namin at ng aming mga anak ang pagkamatay niya." Dahil dito ay naranasan ng bansang Israel ang sumpa ng Diyos at sila ay nangalat sa iba't ibang panig ng daigdig. Sa mga talata namang 10 hanggang 14 ay mababasa ang isa sa pinakamalalang kalagayan ng isang karamdaman na naitala sa Biblia. Basahin po natin simula 10 hanggang 14 na ganito ang sinasabi. Isang araw ng pamamahinga, si Jesus ay nagtungo sa isang sinagoga. May isang babae roon na 12 taon nang may karamdaman, gawa ng masamang espiritong nasa kanya. Siya ay hukot na hukot at hindi na makaunat. Tinawag niya ito at sinabi, "Magaling ka na sa iyong karamdaman." At ipinatong ni Jesus ang kanyang mga kamay sa babae. Noon di nakauna nito at nagpuri sa Diyos. Ngunit nagalit ang tagapamahala ng sinagoga sapagkat nagpagaling si Jesus sa araw ng pamamahinga. Kaya't sinabi niya sa mga tao, "May 6 na araw na inilaan upang ipagtrabaho. Pumarito kayo sa mga araw na iyan upang magpagaling at huwag sa araw ng pamamahinga." Sa pangyayaring ito ay may isang malaking suliranin na nangyari, hindi dahil gumaling ang babae sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus, kundi dahil siya ay pinagaling sa araw ng pamamahinga. Ang pagpapagaling ng Panginoong Hesus sa araw ng pamamahinga ay nagdulot ng hindi magandang pagkakaunawa sa pagitan ng Panginoong Hesus at sa mga pinuno ng relihiyon. Sa loob ng 18 taon ay inalipi ng karamdaman ang babaeng ito. Katunayan, maging sa salitang Ingles ay mahirap ihanap ng tugbang kataga ang karamdamang iyon na inilarawan ng manggagamot na si Lucas. Nakuba na siya dahil sa bigat ng sakit na ito at hindi man lamang niya maiunat ang kanyang katawan. Ang kalagayan ng babaeng ito ay nakakaawa. Marahil isa ito sa mga pinakamabigat na karamdamang pinagaling ng Panginoong Hesus sa panahon ng kanyang pagbiministeryo. Alamin po natin ang naging sagot ng Panginoong Hesus sa mga taong tumuligsa sa kanya nang pagalingin niya ang babaeng may karamdaman. Ganito ang kanyang sinabi sa talatang 15 hanggang 16. Sinagot siya ng Panginoon, "Mga mapag-imbabaw, hindi ba't kinakalag ninyo sa sabsaban ang inyong baka o asno at tinadala sa painuman kahit araw ng pamamahinga?" Ang babaeng ito na mula sa lipi ni Abraham ay ginapos ni Satanas sa loob ng 12 taon. Hindi ba dapat na siya'y kalagan kahit na araw ng pamamahinga? Hindi ko lubos maunawaan kung bakit ang babaeng iyon ay ginapos o pinagharian ni Satanas. Hindi naman siguro siya masamang babae sapagkat palagi siyang makikita sa sinagoga sa kabila ng kanyang kalagayan. Mapapansin natin na sa sinagoga siya pinalaya ng Panginoong Hesus mula sa kanyang karamdaman. Ipinatong ni Hesus ang kanyang kamay sa babae at sa oras ng iyon, iniunat niya ang kanyang katawan at nagpuri sa Diyos. Matinding tinuligsa ng mga pinuno ng sinagoga si Jesus. Bagamat walang layunin ang babaeng iyon na magtungo sa sinagoga upang mapagaling ang kanyang karamdaman. Dahil dito ay nagtaka siya sa naging reaksyon ng mga pinuno na bilang pinuno ng sinagoga ay mas pinahalagahan pa nila ang mga alituntunin kaysa sa kanyang kalagayan. Kahirapan ang naging bunga ng kanyang karamdaman sa loob ng 18 taon. Subalit ngayon, siya ay malaya na dahil pinagaling siya ni Jesus. Subalit sa mga pinuno ng relihiyon, ang batas tungkol sa araw ng pamamahinga ang kanilang mas pinahalagahan. Kung tutuusin,
napakabigat ng mga alituntunin tungkol sa pagsunod sa batas ng araw ng pamamahinga. Ito pa rin ang patuloy na tinatalakay ng mga pinuno ng relihiyon sa ating kapanahunan. Subalit ano ba ang mas mahalaga? Ang talakayin ang batas ng ating relihiyon o ipamuhay ito? Ako ay naniniwala na walang kabuluhan ng kautusan kung di naman sinusunod. Basahin po natin ang talatang 17. Napahiya ang lahat ng kalaban ni Jesus sa sagot niyang ito at nagalak naman ang madla sa mga kahangahangang bagay na ginawa niya. Ang kagalakan ng mga tao sa talatang ito ay isang napakalaking katanungan para sa akin. Lumalabas sa talatang ito na ang kagalakan na kanilang nadama ay tulad sa kagalakan ng pagkapanalo sa isang usapin. Bagamat hindi sila ang tumuligsa sa mga kalaban ni Jesus, pakiramdam nila ay tinalo nila ang mga pinuno ng sinagoga sa isang talakayan. Kaibigan, maaring bihasa ka sa talakayan tungkol sa Biblia, subalit ang malaking katanungan dito ay, nasa puso mo ba ang Panginoong Jesus? Maaaring alam mo ang kasagutan sa lahat ng katanungan, subalit malayo ka naman kay Kristo. Ikaw ba ay mayroong pag-aalinlangan? Ikaw ba ay nababagabag at maraming katanungan sa buhay? Bakit hindi ka lumapit sa Panginoong Hesus? Idulog mo sa Kanya ang iyong mga agam-agam. Maaari kang lumapit sa Kanya sa anumang oras. Siya ay laging handa at naghihintay upang tugunan ang iyong pangangailangan. Pagkatapos nito ay tinalakay ng Panginoong Hesus ang paghahari ng Diyos. Basahin po natin ang talatang 18 hanggang 21. Ganito po ang sinasabi. Sinabi ni Jesus, ano ang katulad ng paghahari ng Diyos? Saan ko ihahambing ito? Katulad ito ng isang butil ng mustasa na itinanim ng isang tao sa kanyang halamanan. Ito'y lumaki hanggang sa maging punong kahoy at namungad ang mga ibon sa mga sanga nito. Sinabi pa ni Jesus, saan ko itutulad ang paghahari ng Diyos? Katulad ito ng libadurang inihalo ng isang babae sa 3 takal na harina, ano pat umalsa ang buong masa. Ang butil ng mustasa ay kapahayagan ng panlabas na katangian ng kaharian ng Diyos na mayroong iba't ibang samahan ng mga mananampalataya. Paglaki ng butil ng mustasa, ito ay maihahalin tulad sa isang maliit na halaman. Subalit bakit naging isa itong malaking puno ng kahoy? Ipinapakita nito ang hindi normal na paglaki. Sa itsura nito ay hindi makikita ang tunay na katangian ng butil ng mustasa. Sa talinhagang nito ay kapansin-pansin ang mga ibon na namungad sa mga sanga nito. Sila ay kapahayagan ng Diablo na siyang patuloy na kumikilos sa iba't ibang iglesia maging sa ating kapanahunan. Ang libadura kailanman ay hindi naging kapahayagan ng magandang bagay sa Biblia. Ito ay parating nagagamit na sagisag ng kasamaan. Bagamat sinasabi ng marami na ang libadura ay kapahayagan ng salita ng Diyos. At ito daw ay kumakalat sa buong daigdig na siyang nagbibigay ng pagbabago sa buhay ng tao. Subalit sa kabila nito, makikita natin na wala pa rin kapayapaan dito sa sanlibutan. Ang ganap na kapayapaan ay atin lamang makakamit sa muling pagbabalik ng Panginoong Hesus. Sa mga sumunod na talata ay makikita natin ang iba pang mga pangyayari sa ministeryo ng Panginoong Hesus. Basahin natin ang talatang 22 at ganito po ang sinasabi. Nagpatuloy si Jesus sa kanyang paglalakbay. Siya ay nagtuturo sa bawat bayan at nayon na kanyang dinaraanan patungong Jerusalem. Dahil dito ay patuloy nga siyang naglakbay patungong Jerusalem. Tulad ng sinabi ni Lucas sa kabanatang 9 talatang 51 na ganito ang sinasabi, nang malapit na ang panahong iaakyat si Jesus sa langit, ipinasya niyang pumunta sa Jerusalem. Sa lugar na iyon siya mamamatay. Ito ang huling paglalakbay ng Panginoong Hesus. Dahil dito ay may mga katanungan sa kanya tungkol sa kaligtasan. Basahin natin ang mga talatang 23 hanggang 30. May isang nagtanong sa kanya, Ginoo, kakaunti po ba ang maliligtas? Sinabi niya, pagsikapan ninyong pumasok sa makipot na pintuan. Sinasabi ko sa inyo, marami ang magpipilit na pumasok, ngunit hindi makapapasok. Kapag ang pinto'y isinara na ng puno ng sambahayan, magtitiis kayong nakatayo sa labas at katok ng katok. Sasabihin ninyo, Panginoon, papasukin po ninyo kami. Sasagutin niya kayo, hindi ko alam kung taga saan kayo. At sasabihin ninyo,
kumain po kami at uminom na kasalo ninyo at nagturo pa kayo sa mga lansangan namin. Sasabihin ng Panginoon, hindi ko alam kung taga saan kayo. Lumayo kayo sa akin, kayong lahat na nagsisigawa ng masama. Tatangis kayo at magngangalit ang inyong ngipin kapag nakita ninyong nasa kaharian ng Diyos, sina Abraham, Isaac at Jacob at ang lahat ng propeta, at kayo namay ipinagtabuyan sa labas. At darating ang mga tao buhat sa silangan at kanluran, sa hilaga at timog, at dudulog sa hapag ng kaharian ng Diyos. Tunay ngang may nahuhuling mauna at may naunang mahuli. Kung bakit tinanong sa kanya ang mga katanungang ito, ay napakahirap isipin ang kanilang layunin. Marahil ay galing sa puso nila ang katanungang ito. Naniniwala ang mga tao sa Panginoong Hesus at sila ay lumapit sa Kanya. Subalit nakita na lamang nila sa kanilang sarili ayon sa mga tinuro ni Hesus na kinakailangan ng patuloy na pagsunod sa Kanya. Maging sa ating kapanahunan ngayon, maraming tao ang labas-masok sa kanilang relasyon sa Panginoong Hesus. Wala silang iisang direksyon at layunin sa kanilang pagsunod. Kung inyo pang maaalala ang kanyang sinabi, sa Marcos 14:50, ganito po ang sinabi, nagsitakas ang mga alagad at iniwan siya. Kaibigan, ang pagsunod sa Panginoong Hesus ay nangangailangan ng tapang at katapatan. Ang katanungan ng taong iyon sa mga talatang ating nabasa ay hindi malinaw na sinagot ng ating Panginoong Hesus. Bagkus ang kanyang sinabi at binigyang linaw ay ang matiyak ng isang tao na siya ay ligtas. Sa talatang 31 hanggang 33 ay mababasa natin ang babala ng Panginoong Hesus. Dumating noon ang isang Pariseo. Sinabi nila kay Hesus, umalis ka rito sapagkat ibig kang ipapatay ni Herodes. At sumagot siya, sabihin ninyo sa alamid na iyon na nagpapalayas ako ngayon ng mga demonyo at nagpapagaling, bukas ay gayon din. Sa 3 araw, tatapusin ko ang aking gawain. Ngunit, dapat akong magpatuloy sa aking lakad ngayon, bukas at sa makalawa, sapagkat hindi dapat mamatay sa labas ng Jerusalem ang isang propeta. Sa babalang ito ng Panginoong Hesus sa mga Pariseo, itinulad si Herodes sa isang alamid. Hindi galing ang tao sa hayop. Subalit kung minsan, ang klase ng kanyang pamumuhay at ugali ay masahol pa sa isang hayop. Sa kabila nito ay ipinadama ni Hesus ang kanyang pinakamimiti na kaligtasan ng sangkatauhan. Basahin natin ang talatang 34 hanggang 35. Jerusalem, Jerusalem, pinapatay mo ang mga propeta at binabato ang mga sinugo ko sa iyo. Makailan kong sinikap na kupkupin ang iyong mga mamamayan, gaya ng paglukob ng isang inahin sa kanyang mga sisiw, ngunit ayaw mo, kaya't lubos kang pababayaan. Sinasabi ko sa iyo, hindi mo na ako makikita hanggang sa dumating ang oras na sasabihin mo, pagpalain nawa ang dumarating sa pangalan ng Panginoon. Minsan pa ay ipinadama ng Panginoong Hesus ang kanyang pagmamahal at malasakit sa Jerusalem, ang lungsod na kung saan siya ay mamamatay. Sa kapila nito ay binanggit din niya ang kaparusahan ng lungsod ng dakilang hari na kanyang binanggit sa Mateo, Kabanatang 5, talatang 35. Inihayag din niya ang isang katotohanan na siya ay muling magbabalik sa Jerusalem. Minsan pa nating basahin ang unang talata ng Kabanatang 14. Pansinin nating mabuti ang mga pangyayari sa handang ito sa talatang 14. Isang araw ng pamamahinga, si Jesus ay inanyayahang kumain sa bahay ng isang pinuno ng mga Pariseo at binabantayan nilang mabuti ang kanyang mga kilos. Aaminin ko na kung ako ang aanyayahan sa isang handaan upang bantayan, hindi ako dadalo. Nais makakita ng mga punong saserdote ng mga katibayan upang pawalang saysay ang mga turo ng Panginoong Hesus. Dahil dito ay lumapit sa kanya ang isang tao. Basahin natin ang 2 talata. Lumapit kay Hesus ang isang taong namamanas. Ako ay naniniwala na sinadya nilang palapitin ang taong namamanas kay Hesus. Kung pagagalingin niya ito, ay malalabag niya ang batas ng araw ng pamamahinga. Pansinin ninyo ang kanyang naging tugon sa pangyayaring iyon. Una, ay tinanong sila ni Hesus at sila ay natakot magbigay ng sagot. Basahin natin ang talatang 3 hanggang 5. Kaya't tinanong niya ang mga Pariseo at ang mga dalubhasa sa kautusan, naaayon ba sa kautusan ang magpagaling sa araw ng pamamahinga o
o hindi. Ngunit hindi sila umimik, kaya hinawakan ni Jesus ang may sakit, pinagaling saka pinayaon. Pagkatapos, sinabi niya sa kanila, "Kung kayo'y may anak o bakang nahulog sa balon, hindi ba ninyo iaahon kahit araw ng pamamahinga? Kung ang kanilang alagang hayop ang mahulog sa balon, iaahon nila ito at ililigtas." Ibig sabihin, kung may kotse sana sila noon at nawala ng hangin ang gulong nito habang sila ay patungo sa simbahan, aayusin nila ito. Alam ng Diyos ang lahat. Iniaayos niya ito sa anumang araw at oras dahil alam niya na nasa hindi maayos na kalagayan ang kanyang mga anak. Dahil dito ay mababasa natin ang kanilang naging tugon sa talatang 6 at hindi sila nakasagot sa tanong na ito. Sa kabanatang 14, tanging si Lucas ang nagtala ng pangyayaring si Jesus ay nagtungo sa bahay ng punong saserdote upang kumain. Ganoon din sa aklat na ito lamang mababasa ang pangyayari kung saan nagbigay ng turo ang Panginoong Jesus tungkol sa kagandahang asal sa handaan. Sinabi niya ito sa mga punong saserdote na siyang bumisita sa kanya at sa mga taong dumadalo sa isang handaan. Sa kabanatang ito ay mababasa ang isang talinhaga tungkol sa pagtatayo ng tore at sa isang hari na naghahanda para sa digmaan. Ang mga talinhagang ito ay kapwa tumutukoy sa paghayo. Ang mga talinhagang ito ay tinapos niya sa pamamagitan ng asin na nawala ng lasa. Kaibigan, kumusta ka sa oras na ito? Ano ang layunin mo sa iyong buhay? Ikaw ba ay tulad ng mga Pariseo na pilit tinatanggihan ang mga turo ng Panginoong Hesus? Kaibigan, matuto ka sa mga aral na ito at tanggapin ang katotohanan ng kaligtasan na tanging kay Hesus lamang matatagpuan. Purihin ang salita ng Panginoon. Manalangin po tayo. O Diyos na buhay at makapangyarihan sa lahat, muli kami po ay nagpupuri, kami po ay nagpapasalamat sa oras na ito. Salamat po sa mahalagang katotohanan na aming nasumpungan at natutunan sa pag-aaral ng iyong banal na salita. Naway ito ay maging kalakasan ng aming pananampalataya at pagsunod sa iyo. Ito po ang aming samot na langin sa pangalan ni Jesus. Amen. For more teaching from God's whole Word, you can listen through this station, FEBC Radio. For questions, comments, Bible requests, or learning resources, email us at dzasinfo@febc.ph. This is Through the Bible. See you again for more learning on the next episode.